Lalong lumala pa yung problema ng Lakers dito kay DeAndre Ayton. Hindi na nga lang basta sa loob ng court dahil base mismo sa report, hinold o nakadetain ngayon itong si Ayton sa Bahamas Airport dahil hinihinalang meron tong dalang maliit na amount ng marijuana habang paalis to ng bansa. Yan yung unang lumabas na report mula sa Reuters at ibang media. Pero maraming report naman kasi ang lumalabas at headlines ang nagsasabing arrested. Pero base mismo sa abogado ni Ayton, hindi siya inaresto, sandali lang yang hinold habang iniimbestigahan at pinakawalan din nga raw itong si Ayton dahil malinaw nga raw na wala naman sa bag ni Ayton yung pinagbabawal nga raw na halaman. Parang nga raw nasa kaibigan pa to nitong si DeAndre Ayton kaya parang nakaligtas ngayon sa issue itong si Ayton. Pero sa bagong collective bargaining agreement kasi ng NBA at CBA, hindi na bawal yung marijuana sa NBA at hindi na rin nga raw tinitest ang mga players pagdating dyan. Kaya parang hindi talaga malaking issue ngayon yung balita na yan kay Ayton at hindi malaking deal nga raw sa Lakers to. Kaya sa legal side, wala nga raw talagang kaso, walang suspension mula sa NBA at malamang wala nga raw tong epekto sa kontrata niya na hawak ngayon. Kaya base sa report na minor incident lang to at hindi criminal scandal ang nasa pangalan ni Ayton. Kaya mas nagiging concern pa nga raw kay Ayton yung inconsistent availability niyan sa roster ng Lakers dahil nga base mismo sa mga analyst, si Ayton matagal nang may reputation sa inconsistent, low effort at availability issue bago pa yan mapunta sa Lakers. Kaya yung ganitong klaseng araw ng off-court issue kahit na maliit, nakakadagdag pa rin nga raw yan ng narrative na pwedeng maging distraction player para sa championship mode ng isang team. Yung availability niya sa Lakers nagiging problema rin talaga ngayon dahil ilang games na rin siyang nawawala dahil sa injury na pabalik-balik at nagmi-miss na yan ng games sa mga recent game nila. Napipigilan sila sa contention dahil nga kulang sila ng legit starting center sa depth. Kahit maliit na issue yan, nakakadagdag rin yan na distraction lalo na sa team chemistry at playoff push. Kaya ang malaking problema pa rin nga raw kay Ayton, yung injury, effort, consistency, fit sa system at playoff reliability nito. Samantalang sa report naman ng front office mismo sa Lakers, willing pa rin sila na pabalikin si LeBron sa 24th season nito kung magdesisyon man to na bumalik nga raw sa kanila at hindi pa magretiro. Malinaw kasi na walang extension contract na inoffer ang Lakers sa kanya. Kaya player option na lang ngayon yung hawak ni LeBron na magtatapos din sa season na to. May front office executives pa ang nagsabi na kung aalis si LeBron, mas malaking cap space kasi ang magbubukas sa kanila para mag-retool sa paligid ni Luka. Kaya nga nung una, desidido talaga yung iba dyan na gumawa ng hakbang para sa retirement ni LeBron. Pero hindi yan nangyari at napilitan lang sila ngayon na hindi bigyan ng extension contract si LeBron. Kaya sa report, malinaw na welcome pa rin nga raw si LeBron sa Lakers kung magdesisyon to na bumalik sa susunod na season. Pero hindi na siya ang centerpiece sa long-term plan ng mga to at pwedeng magbawas pa ng contract si LeBron mula sa kapit niya na 52 million para makapag-retool ang Lakers at makapag-upgrade ng roster sa trade market o free agency. Yan ang nakikita dyan mismo. Kaya sa report, bukas pa rin nga raw talaga ang Lakers na ibalik si LeBron kung gusto pa niyang maglaro sa susunod na season. Ayon sa report ng ESPN kasi, sinabi ng mga source na kung gusto talaga ni LeBron na maglaro pa sa 24th NBA season niya, welcome siyang bumalik sa Lakers. Ibig sabihin nito, hindi talaga siya tinataboy at hindi pa siya pinipilit na magretiro. May respeto pa rin nga raw ang organization sa kanya at sa magiging desisyon nito. Kaya nasa kamay pa rin nga raw ni LBJ ang desisyon ngayon. Kaya sinabi mismo ni Pelinka na gusto nilang magretiro mismo si LeBron bilang Lakers kahit sa 2026 na to o kahit sa 2027 pa ang retirement niyan. At ito yung respect statement nga raw pero hindi full commitment. Maraming NBA analyst ang nagsasabi na ito ang respectful statement ng Lakers para kay LeBron. Kaya hindi ito guarantee na gagawin sa kanya bilang centerpiece pa rin. Parang sinasabi na lang na kung gusto mo pang maglaro, welcome ka. Pero sila talaga naka-moving forward na para sa future ni Luka bilang centerpiece.